Konting tiis na lang, Letty. Mapapapirma ko na ang bruhang ito bukas at sa wakas mapapalayas na natin siya sa sarili niyang farm. Hindi niya alam na ang bawat lambing ko ay para lang sa lupaing ito. Ang boses ni Benigno ay tila isang matalim na kutsil, yun na humiwas sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, walang emosyon at puno ng kasakiman. Ang kanyang tawa na dati ay nagbibigay ng init sa puso ni Felicidad ay naging tunog na ngayon ng isang banta na hindi niya kailanman inakala. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Felicidad, si Feli, sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Hawak niya ang isang tray ng bagong lutong apple pie, ang kanyang espesyal na luto para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ang samya ng kanela at matamis na mansanas na nagmumula sa mainit na crust ay dapat sanang magdala ng liga. Ang ngunit sa sandaling yon ang amoy na yon ay naging kasing pait ng lason. Simula madaling araw, abala si Feli sa pagpili ng pinakamagagandang mansanas sa kanyang farm. Ang bawat prutas na kanyang pinitas ay tila isang alaala ng kanyang pagsisikap, ng kanyang pagmamahal sa lupang iniwan ng kanyang mga magulang. Inisit niya ang bawat butil ng pawis na kanyang ibinuhos para lang mapanatiling buhay ang mga puno ng mansanas sa gitna ng mahihirap na panahon. Lahat ng sakripisyo niya ay inialay niya kay Benigno, ang lalaking pinang-akuan niya ng kanyang buong buhay. Naramdaman ni Feli ang pang-inginig ng kanyang mga daliri. Ang bakal na tray na kanyang hawak ay nagsimulang magbigay ng matinding init, tila sinusunog ang kanyang mga palad. Ngunit mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Nanlamig ang kanyang mga paa sa gitna ng init ng kusina. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, pinipigilan ng anumang hiyaw na nais kumawala. Hindi niya magawang bitawan ng tray. Ang kanyang katawan ay tila naging isang rebulto ng asin na ninigas sa gitna ng katotohanan ng kanyang narinig. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa kanyang katinuan. Ang mga salita ni Benigno ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tinitibag ang bawat pundasyon ng tiwala na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Benigno nang may malapad na ngiti, ang uri ng ngiti na dati ay nagpapagaan ng kanyang loob. "Hun, is that for our anniversary? Ang bango naman! You're really the best wife." Lumapit ang asawa at hinalikan siya sa noo. Ang halik na iyon ay tila gapang ng isang uod sa kanyang balat. "Oh, by the way, hun, I have a surprise. May darating tayong bisita. Ang pinsan ko na si Letty, nawalan siya ng matitirhan kasama ang anak niya. I told her na dito muna sila sa garden house." Bago pa man makasagot si Feli, isang bisina ng sasakyan ang narinig mula sa gate ng farm. Isang babaeng nakauniporme ng pulang bestida ang bumaba hawak ang kamay ng isang maliit na bata. Ang kanyang mga mata ay hindi naghahanap ng kalinga, kundi tila sumusuri sa lawak ng ari-arya na kanyang tatahakin. Inilapap ni Feli ang tray sa lamesa nang walang imik. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang katahimikan. Tumingin siya sa labas sa mga puno ng mansanas na kanyang inalagaan at isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ko kailangang maging bulag sa gitna ng liwanag na unti-unti na palang sumusunog sa akin? Tumingin si Benigno, sa kanya may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hon, okay ka lang ba? Parang namumutla ka. You should rest later after we welcome them, okay? Everything is under control." "Yes, Benigno, everything is under control," ang tanging lumabas sa mga labi ni Feli, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kumukuyom sa ilalim ng kanyang apron. Ang pinakamapait na lasa sa mundo ay hindi ang hilaw na mansanas, kundi ang pagpapakain sa mga taong dahan-dahang pumapatay sa iyong kaluluwa. Nakalulunod ang katahimikan sa loob ng garden house habang inilalapag ni Feli ang tray ng merienda sa harap ni Letty.
Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay tila isang mabigat na pasanin, isang pagsisikap na panatilihing matatag ang kanyang sarili sa harap ng babaeng nagnanakaw ng kanyang hininga. Ang singaw ng mainit na tsaa ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Letty, isang halimuyak na hindi nababagay sa payak at preskong hangin ng trangka ng mga mansanas. "Oh, Ate Feli, you don't have to do this. Nakakahiya naman sa'yo. Guest lang ako rito," ani Letty habang inaayos ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay tila mapanuring gumagala sa bawat sulok ng munting bahay na yon. Ang tono ng kanyang boses ay punong-puno ng wad na pagpapakumbaba, isang kumpas na nagpapanginig sa kalamnan ni Feli. Tumingin si Feli, sa kaniya pilit na hinahanap ang kahit katiting na bakas ng konsensya. Ngunit ang nakita niya lamang ay ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng babae. "Bisita ka ni Benigno kaya tungkulin ko na asik. Kasuhin ka," ang tipid na sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Eksaktong pumasok si Benigno, bit-bit ang isa pang maleta ni Letty. Agad niyang napansin ang tensyon sa hangin. "Hun, why are you standing there? Letty is family now. You're acting so cold and weird lately. Are you feeling okay? Baka kailangan mo ng uminom ng vitamins. You look stressed and paranoid." Ang mga salita ni Benigno ay parang mga latigo na humahagupit sa kanyang katinuan. Iyon ang gaslighting na unti-unting lumulunod sa kanyang tiwala sa sarili. Pinapalabas ng kanyang asawa na siya ang may problema, na siya ang nagkakamali sa kanyang nararamdaman. Ang bawat salita ay sadyang idinisenyo upang gawin siyang maliit, upang gawin siyang baliw sa harap ng kanyang sariling katotohanan. "Hindi ako stressed, Benigno. Pagod lang marahil," pulong ni Feli bago mabilis na lumabas ng garden house. Tumakbo siya patungo sa gitna ng kanyang taniman ng mga mansanas. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay tila mga bulong ng kanyang mga ninuno na nagtatanong kung bakit niya hinahayaang yurakan ng kanyang danggal. Huminto siya sa ilalim ng pinakamatandang puno ng mansanas, ang punong itinanim pa ng kanyang ama. Ang mga dahon ay dahan-dahang gumagalaw dahil sa simoy ng hangin, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ngunit ang kanyang panandaliang kapayapaan ay naputol nang makita niya ang dalawang alino sa di kalayuan. Sa ilalim ng isa pang puno nakatayo sina Benigno at Letty. Hindi sila nag-uusap bilang magpinsan. Ang kamay ni Benigno ay nakahawak ng mahigpit sa bayang ni Letty at ang babae ay nakasandal sa kanyang dibdib, tumatawa ng mahina habang pinaglalaruan ang butones ng polo ng kanyang asawa. Naramdaman ni Feli ang pag-akyat ng init mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng punong kanyang sinasandalan hanggang sa maramdaman niya ang hapdi. Ang bawat hininga niya ay tila may halong lason. Ang taniman na kanyang itinuring na langit ay dahan-dahang nagiging isang impyerno na gawa sa mga lihim at kataksilan. Lumapit si Letty sa tainga ni Benigno sa patna para marinig ni Feli ang kanyang malanding bulong sa gitna ng katahimikan ng hapon. "Kuya Benigno!" ani Letty, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tamis. "Hanggang kailan mo ba ako gustong tumawag sa'yo na pinsan? Masyado nang masikip ang garden house na ito para sa amin ng anak mo." Ang pinakamasakit na bahagi ng pagnanakaw ay hindi ang pagkawala ng kagamitan, kundi ang pagkatuklas na ang taong pinagkatiwalaan mo ang siyang dahan-dahang humuhukay sa iyong libingan. Ang bawat hininga ni Feli sa loob ng opisina ni Benigno ay may halong amoy ng lumang papel at alikabok, isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan dahil ito ang sentro ng kanilang pangarap. Ngunit habang mabilis na kumikilos ang kanyang mga kamay sa loob ng basurahan sa ilalim ng lamesa, ang bawat piraso ng punit-punit na papel ay tila mga bubog na sumusugat sa kanyang mga palad. Inakala ni Benigno na sapat na ang pagpunit para itago ang katotohanan.
Ngunit para sa isang babaeng, ang buong buhay ay inilaan sa pag-aalaga ng bawat usbong sa farm. Marunong si Feli na magbuo ng mga bagay na sinubukang wasakin. Dahan-dahan niyang inilatag ang mga piraso sa sahig ng opisina, tila binubuo ang isang mapait na puzzle. Nanlamig ang kaniyang mga daliri nang mabasa ang mga salitang contract of mortgage. Ang kanyang pangalan ay nakasulat dun, ngunit ang kurbada ng pirma ay hindi kanya. Masyado itong maayos, masyadong pilit, isang wad na bakas na naglalayong nakawin ng kanyang nakaraan at kinabukasan. Ang kanyang farm, ang kanyang paraiso ay isinangla ni Benigno nang hindi niya alam. Naramdaman ni Feli ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang hangin ay tila nawalan ng oxygen na naging sanhi ng kanyang mabilis na paghinga. Ang bawat tibok ng kumpas sa kanyang dibdib ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng kanyang huling sandali sa lupang ito. Bago pa man siya makakilos, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa ilalim ng kanyang apron at pilit na tumayo ng tuwid. Kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan. Pumasok si Benigno, bit-bit ang kanyang attaché case. Ang kanyang mukha ay muling nagsuot ng maskara ng pagiging mabuting asawa. "Hun, what are you doing here? I told you I'll handle the paperwork. You should focus on the harvest. Masyado ka nang napapagod. You're starting to look pale again. Baka kung ano-ano na naman ang naisip mo." Lumapit si Benigno at hinawakan ang kanyang balikat. Ang haplos na iyon ay tila sadyang idinisenyo upang pahinain ang kanyang loob, upang iparamdam sa kanya na wala siyang kakayahan. "Everything is under control, Feli. Trust me, okay? I'm doing this for our future. Para kay Letty at sa bata rin, para maging maayos ang lahat." "Future, Benigno?" ang mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo sa gitna ng baha ng kasinungalingan. "Future nino? Ang iniisip mo?" "Of course ours," mabilis na sagot ni Benigno, bagaman ang kanyang mga mata ay panandaliang umiwas sa titig ni Feli. "You're being paranoid again. Uminom ka na ba ng gamot mo? Come on, let's go out. Ang init dito sa loob. It's affecting your head." Dahan-dahang, lumabas si Feli, ramdam ang bigat na mga papel sa kanyang bulsa. Bawat hakbang niya palayo sa opisina ay tila pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Nang makarating siya sa likod ng bahay, malayo sa paningin ni Benigno, binuksan niya ang isang sobre nang hindi sinasadyang nasama sa basurahan. Isang kulay pula na selyo ang bumungad sa kanya. Isang opisyal na dokumento mula sa bangko. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga salitang nakasulat sa malalaking letra, "Final Notice of Foreclosure." Ang lupang kanyang diniligan ng pawis at luha ay mayroon na lamang lab, 5 araw bago tuluyang bawiin ng mga taong hindi man lang nakahipo sa kanyang mga mansanas. "Sino ka ba bago kita pinurot, Feli?" Isang ulilang walang pangalan, walang tahanan at walang direksyon sa buhay. "Utang mo sa akin ang bawat hiningang nilalanghap mo sa farm na ito." Ang boses ni Benigno ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng kusina, pinapatay ang init ng bagong saing na kanin. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang anino ay humahaba sa dingding, tila isang higanteng nagbabantay sa kanyang bilanggo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, kundi isang matigas na paghatol na naglalayong basagin ang natitirang lakas ni Feli. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang inilalagay niya ang plato ng paboritong ulam ni Benigno sa lamesa. Sa bawat kumpas ng kanyang paggalaw, nararamdaman niya ang bigat ng utang na loob na palaging ibinibitay ni Benigno sa kanyang leeg. Ang bawat sentimong ginastos, ang bawat pagkakataong iniligtas siya nito mula sa pagiging mag-isa, ay ginagamit na ngayon bilang isang tanikala. Naramdaman ni Feli ang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dinidikdik sa kalsada. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kanyang asawa.
Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang magaspang na mga palad na naging kalyo dahil sa pag-aalaga sa mga mansanas. Ngunit sa paningin ni Benigno, ang kanyang paggawa ay walang halaga kumpara sa kanyang pagligtas sa kanya. "I'm just reminding you, Hon," ang patuloy ni Benigno. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malambot pero may talim ng pananakot. "Huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi ng iba. Your mind is playing tricks on you lately. Just sign the papers I gave you tomorrow. Para naman maayos natin itong investment para sa future natin. Be a good wife, Feli. Don't be ungrateful." Nang lumabas si Benigno, pumasok si Teresa, ang kanyang pinsan. Agad nitong niyakap si Feli, ang kanyang muka ay puno ng wad na awa. "Feli, narinig ko ang lahat. Ang sama talaga ni Benigno. Don't worry, nandito ako. Pwede mong itago sa akin ang mga dokumentong nahanap mo. I'll keep it safe para hindi niya makuha." Naramdaman ni Feli ang isang munting ginhawa. Sa gitna ng bagyo, akala niya ay nahanap na niya ang kanyang kanlungan. Inabot niya ang sobre ng foreclosure notice kay Teresa, ang kaisa-isang ebidensya ng pagtataksil ni Benigno. "Salamat, Teresa. Ikaw na lang ang mapagkakatiwalaan ko rito." Ngunit ng gabing iyon, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap, lumabas si Feli para kumuha ng tubig sa kusina. Huminto ang kanyang hininga nang marinig niya ang mahinang tawanan mula sa likod ng bahay malapit sa taniman. Sumilip siya sa siwang ng pintuan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita si Teresa na nakasandal sa dibdib ni Benigno. Ang sobrang ibinigay niya sa kanyang pinsan ay hawak na ngayon ni Benigno na may kasamang malawak na niti ng tagumpay. "Good job, Teresa!" bulong ni Benigno, sabay abot ng isang makapal na bundle ng pera sa kanyang pinsan. "Now she has nothing. Wala na siyang proof na isinangla ko ang farm. She's completely under my thumb." "Ang dali-dali niyang utuin, Ben," ani Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pang-ungutya habang binibilang ang pera. Masyado siyang desperado sa tulong. Hindi niya alam na tayo ang magkasabwat. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga binti ay tila naging semento, hindi siya makagalaw. Ang tanging taong akala niya ay kakampi niya ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Ang hangin sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga at sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Sino pa ang matitira para sa akin kapag ang bawat taong minahal ko ay isa-isang naging anino ng kataksilan? Hindi lalapapit sa iyo kapag ikaw ay nasa hukay, ay may balak kang iahon. Ang iba, naroon lang para siguraduhing selyado na ang iyong kabaong bago katuluyang ibaon sa limot. Nakatayo si Feli sa gitna ng kanyang taniman, pinagmamasdan ang mga mansanas na dahan-dahang nalalaglag sa lupa dahil sa kawalan ng tamang alaga. Ang bawat prutas na bumabagsak sa tuyong damo ay tila bawat pangarap niya na isa-isang nadudurog. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang mahabang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa bakuran. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala na hindi niya binigyang pansin. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babaeng may tindig na kasing tigas ng marmol. Siya si Regina. Ang kanyang suot na itim na terno ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang maputlang balat, at ang kanyang mga mata ay may kislap ng karunungan na tila kayang basahin ang bawat lihim ng puso ni Feli. Ang kanyang pabango ay amoy ng kapangyarihan, isang halimuyak na mamahaling balat at mga sariwang liryo na agad na pumatay sa amoy ng nabulok na mansana sa paligid. "Mrs. Sarmiento, I'm Regina Villacorta. Nabalitaan ko ang nangyayari sa farm na ito," ani Regina. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may bigat ng autoridad. "I'm a businesswoman, but first I am a woman. And I cannot stand seeing a sister being treated this way by a man like Benigno." Naramdaman ni Feli ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa laylayan ng kanyang maduming apron.
Ano po ang kailangan niyo sa akin? I want to help you, Feli. I know about the foreclosure. I know about Benigno's forgery. Pagpapatuloy ni Regina habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa balikat ni Feli. I can buy the debt from the bank. Ililipat natin ang titulo sa isang trust fund na ikaw lang ang may kontrol. Benigno will be out of the picture before the harvest ends. Just trust me. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Feli ng isang munting pag-asa. Ang kanyang puso na tila naging bato na sa pait ay dahan-dahang lumambot. Inisip niya na marahil ito na ang sagot sa kanyang mga dalangin. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang nagsimulang mamuo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-aakalang meron pa palang kabutihan sa mundo. Bakit niyo po ito gagawin para sa akin? Ang pabulong na tanong ni Feli. Numiti si Regina isang niting, tila nagmula sa isang mapagmahal na ina. Because no woman deserves to be a prisoner in her own home. Let's sign the initial agreement, shall we, para masimulan na nating bawiin ang buhay mo? Nang hapong iyon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok ng bagyo, naghanda si Feli ng mainit na kape para kay Regina na nasa garden house. Ngunit bago pa man siya makapasok, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa loob. Dahan-dahang sumilip si Feli sa siwang ng pintuan. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa pagdaloy. Nakita niya si Regina na nakaupo sa tabi ni Letty. Walang bakas ng pagiging banyaga sa pagitan ng dalawa. Inabot ni Regina ang isang makapal na sobrang puno ng pera kay Letty. Marahan niyang hinaplos ang pisingi ng kabit ni Benigno, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Konting tiis na lang, Letty, ani Regina, ang kanyang boses ay wala na ang tamis na ipinakita kay Feli kanina. Once the fool signs the transfer, the Sarmiento farm will finally be ours. At mapapasati na ang lupang ito na matagal ko nang pinapangarap makuha mula sa mga Villa Corta. Benigno is just a puppet, and Feli, she's just the key to the gate. Nanlamig ang buong katawan ni Feli. Ang baso ng kapeng kanyang hawak ay dahan-dahang nang inginig sa kanyang mga kamay. Ang anghel na akala niya ay magliligtas sa kanya ay siya palang reyna ng mga demonyong handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang isang punong walang ugat ay madaling itumba ng kahit anong bagyo. Ngunit paano kung ang ugat na inaakala mong nawala ay matagal na palang nakabaon sa ilalim ng iyong mga paa, naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling magbigay ng buhay? Nakaluhod si Feli sa madilim na sulok ng likod bahay, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa malamig at basang lupa. Ang baso ng kape na kanyang binitiwan kanina ay naging mga piraso na lamang ng bubog sa kanyang paanan, tila ang kanyang sariling buhay na nadurog sa gitna ng kataksilan ni Regina at Letty. Ang bawat hininga niya ay may halong pait ng usok at ang matapang na lamig ng gabi sa Baguio, ngunit mas nanunuot sa kanyang balat ang hapti ng katotohanang siya ay isang laruan lamang sa kamay ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Naiisang bakit ganito? Ang pabulong na hiyaw ni Feli sa gitna ng dilim ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong huni ng ibon. Is it because I'm a nobody? Dahil ba ulila ako kaya ang daling itapon ng dignidad ko, I gave everything to Benigno but he treated me like trash. And now Regina, she pretended to be my mother. Isang mainit at magaspang na kamay ang dahan-dahang lumapag sa kanyang balikat. Si Lola Isang, ang matandang tagapag-alaga ng mga mansanas, ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang tabi. Ang amoy ng lupa at tuyong dahon na palaging dala ng matanda ay nagbigay ng isang saglit na katiwasayan sa naggangalit na kalooban ni Feli. Sa liwanag ng isang lumang parol, ang mga mata ni Lola Isang ay puno ng isang uri ng lungkot na tila may daladalang kwentong matagal nang ikinubli ng panahon. Tahan na felisidad, huwag mong sabihing wala kang halaga, marahang sabi ni Lola Isang habang dahan-dahang hinahawi ang buhok ni Feli na basa ng pawis at luha.
Ang mga Villacorta ay kilala sa pagiging matapang, hindi sa pag-iyak sa harap ng mga anay. Natigilan si Feli. Ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. Villacorta na isang? What are you talking about? Sarmiento ang mga magulang ko. Sila ang nagpalaki sa akin sa farm na ito. Dahan-dahang arap ni Lola Isang ang muka ni Feli sa kanya. Inalis ng matanda ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanang tenga ni Feli. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng parol ay makikita ang isang maliit at mapulang balat, isang peklat na hugis bulaklak ng mansan, as isang markang hindi kailanman nabura ng panahon. Nakita ko ang markang ito noong sanggol ka pa bago ka ibinigay sa mag-asawang Sarmiento para itago, ang patuloy ni Lola. Isang ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng lihim. 25 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng malaking trahedya sa pamilya Villacorta. Ang bunsong anak na babae ni Don Villacorta ay nawala nang sunigin ang kanilang mansyon. Akala ng lahat ay pumanaw na ang bata, ngunit ang totoo, inilayo ka ng iyong yumaong ina upang iligtas sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa iyo. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa markang kanyang kinagisnan, ngunit hindi kailanman binigyang pansin. Ang mga alaala ng isang malambot na kanta, isang tinig, na tumatawag sa kanya sa gitna ng panaginip ay biglang nagkaroon ng kulay at hugis. Sila Regina, alam ba nila ito? Ang nanginginig na tanong ni Feli. Iyon ang kinatatakutan ko, iha, bulong ni Lola Isang, habang ang kanya mga mata ay tumitingin sa garden house kung saan nagdiriwang ang mga kaaway. Si Regina ay dating tauhan ng mga Villacorta na nagtaksil. Alam niya ang tungkol sa nawawalang heredera. Kaya kanya nilalapitan, hindi para tulungan, kundi para masiguradong hinding-hindi mo na muling mababawi ang trono na para sa iyo. Isang kakaibang init ang dahan-dahang gumapang sa dibdib ni Feli. Ang takot na kanyang naramdaman kanina ay unti-unting napapalitan ng isang matinding alab. Hindi na lamang ito laban para sa isang farm. Ito ay laban para sa kanyang tunay na pangalan, para sa kanyang dugo, at para sa bawat luhang inaksaya niya sa mga taong ang tingin sa kanya ay isang susi lamang sa kayamanan. Dahan-dahang tumayo si Feli sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang likod ay hindi na nakayuko sa bigat ng pighati. Tumingin siya sa malawak na tanimang na mga mansanas at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang ulilang Sarmiento. Nay Isang, if I am a Villacorta, then it's time I act like one. Ang boses ni Feli ay malamig at puno ng determinasyon. Everything Benigno took. Everything Regina wants to steal. I will make sure they pay for every drop of my sweat. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa dulo ng kalsada ay bumasag sa katahimikan. Isang lalaking naka-Amerika na ang bumaba may hawak na isang gintong selyadong dokumento at naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Feli. Isidro, bakit narito ang abogado ng mga Villacorta? Ang nanginginig na tanong ni Lola Isang habang nakatingin sa papalapit na anino. Huwag kang matakot, Feli. Ang batas ay para sa mga taong marunong gumamit nito at sa gabing ito, ako ang magiging boses mo laban sa mga Villacorta na nais kumuha ng lahat mula sa iyo. Pirmahan mo na ito at tinitiyak ko sa iyo walang makakaapak sa lupang ito nang wala ang pahintulot ko. Ang boses ni Regina ay parang isang marahang haplos ng sutla sa balat. Ngunit para kay Feli na, alam na ang katotohanan, ang bawat salita nito ay tila gapang ng isang malalamig na ahas. Nakatayo sila sa loob ng maliit na sala ng bahay, kung saan ang liwanag ng bumbilya ay tila sumasayaw sa tinde ng tensyon. Sa ibabaw ng lamesang kahoy na gawa pa ng kanyang amang ampon, nakalatag ang isang makapal na dokumento, ang Protection Agreement, na ang totoo ay isang bitag upang tuluyang ilipat ang pagmamay-ari ng farm.
Naramdaman ni Feli ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba sa dokumento pagkatapos ay sa kamay ni Regina na may suot na mamahaling singsing. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa loob ng kanyang dibdib, sumasabay sa bawat mabigat na hininga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Regina, bakit kailangan pang madaliin ito? Ang mahinang tanong ni Feli, ang kanyang boses ay pilit na ginagawang nanginginig upang itago ang nagbabagang galit sa kailaliman. Dumating na ang abogado ng mga Villacorta sa labas. Sabi ni Benigno, kailangan ko raw silang harapin. Iyon na nga ang dahilan, Feli. Singit ni Teresa ang kanyang pinsan na biglang pumasok mula sa kusina. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na pag-aalala. Ang mga Villacorta ay mga higante. Dudurugin kanila. Si Regina lang ang may sapat na kapangyarihan para itayo ang pader sa pagitan mo at ng mga taong pumatay sa alaala ng mga Sarmiento. Huwag kang maging matigas ang ulo. Naramdaman ni Feli ang hapdi ng pagkakatraidor. Ang kanyang sariling dugo si Teresa ay muling nagbebenta sa kanya sa harap ng kanyang mga mata. Ang bawat salita ng kanyang pinsan ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pinagsamahan. Ang kanyang paningin ay lumamlam, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa tindi ng put na kanyang kinikimkim. Sign it, Feli. Para sa ikabubuti mo ito, para hindi ka mauwi sa kalsada na walang dala. Ani Benigno, habang lumalapit ang kanyang kamay ay humawak sa balikat ni Feli, isang haplos na dati ay nagpatulog sa kanya sa gabi, ngunit ngayon ay nagpapanginig sa kanya sa diring-diri. Tumingin si Feli sa kanila ang kanyang asawa, ang kanyang pinsan, at ang babaeng nagpapanggap na kanyang tagapagligtas. Silang tatlo ay tila mga buwaya na kapalibot sa isang sugatang usa, naghihintay lamang ng tamang sandali upang lumapa. Sa kanyang isipan, umaalingaw-ngaw ang boses ni Lola Isang. Ang mga Villacorta ay kilala sa pagiging matapang, hindi sa pag-iyak. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang pluma. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng bahagya, nuwit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Alam niya ang nakasulat sa dokumento. Alam niya na sa oras na idampi niya ang tinta sa papel, tuluyan ang mawawala ang farm ng mga Sarmiento. Nulit alam din niya na ang selyo ng Villacorta na kanyang nakita sa sasakyan sa labas ay may dalang ibang kapangyarihan, kapangyarihang hindi pa alam ng mga taong nasa harap niya. Kapag pinirmahan ko ba ito, Regina, tinitiyak mo bang magiging ligtas ako? Ang pabulong na tanong ni Feli habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulo ng panulat. Higit pa sa ligtas, iha. Magiging malaya ka, sagot ni Regina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pananabik na makuha ang huling piraso ng kanyang plano. Itinapat ni Feli ang dulo ng pluma sa papel. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang isipan ay naglalaban ang pagso. Kuba ang tanging paraan upang muling makabangon o ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagkawasak? Biglang narinig ang malakas na pagkatok mula sa pintuan ng mansyon. Isang tunog ng otoridad na nagpalingon sa lahat. Sino yon? Ang nanginginig na tanong ni Benigno. Ang katotohanan, bulong ni Feli sa kaniyang sarili, habang ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang humigpit sa panulat, ngunit hindi niya idinampi ang tinta sa papel. Isang matalim na ngati ang sumilay sa kaniyang mga labi na hindi napansin ng kaniyang mga kaaway. Anong mangyayari kapag nalaman ni Regina na ang babaeng inaakala niyang kanyang biktima ay ang tunay na nagmamay-ari ng bawat hininga niya? Bitawan mo ang panulat na yan, Felicidad. Huwag mong hayaang ang tinta ng kasinungalingan ang sumulat ng huling pahina ng iyong buhay. Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa loob ng silid, kundi mula sa pintuang dahan-dahang bumubukas na naglalabas ng isang figura ng lalaking tila kinuha mula sa isang lumang pelikula ng mga aristokrata.
Si Ate Valdez, ang kanyang tindig, ay kasing tigas ng matatandang puno ng nara at ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng kanyang salamin ay may talim na tila kayang humiwa sa bawat kasinungalingang namamayani sa loob ng maliit na sala ni Feli. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ni Valdez sa sahig na kahoy ay tila bawat segundo ng paghuhukom na papalapit na sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang itim na Amerikana ay walang kahit isang lukot sumisimbolo sa disiplina at kapangyarihan na kanyang daladala. Attorney Valdez, ang nanginginig na boses ni Regina ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng pagmamataas ay biglang napalitan ng isang uri ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang yuwad na niti. What a surprise! What brings the chief counsel of the Villacorta Group here in this small farm? Hindi sumagot si Valdez. Sa halip, ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumipat kay Feli na nakaupo pa rin at hawak ang pluma sa ibabaw ng patibong ni Regina. Isang mahaba at makahulugang titig ang ibinigay niya sa babae, isang titig na tila nagtatanong kung handa na ba itong bawiin ang kanyang trono. This is a private family matter, Attorney singit ni Benigno, habang pilit na humaharang sa pagitan ni Valdez at ni Feli. Ang kanyang mga palad ay agad na pinawisan at ang kanyang boses ay may bahid ng desperasyon. My wife is just signing some protection papers. Wala itong kinalaman sa mga Villacorta. Protection papers, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valdez habang dahan-dahang lumalapit sa lamesa. Kinuha niya ang dokumentong nasa harap ni Feli nang walang pahintulot mula kay Regina. Binasa niya ito ng mabilis at pagkatapos ay marahas itong ibinalik sa lamesa. Ito ay hindi proteksyon. Ito ay isang execution order para sa dignidad ni Mrs. Sarmiento. How dare you! Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na sumisira sa katahimikan ng gabi. Wala kang karapatang manghimasok dito, pinsan ko si Feli, at alam namin kung ano ang makakabuti sa kanya. Lumingon si Valdez kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanliit. I am here because I have a legal mandate. Ang lupang ito at ang babaeng nakaupo sa harap ninyo ay nasa ilalim ng proteksyon ng Villacorta Estate Trust simula pa noong 25 taon na ang nakalilipas. Nanlamig ang buong pagkatao ni Regina. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom at ang kislap ng kanyang mga mata ay napalitan ng purong puot. Mandate? What mandate? Wala nang ibang Villacorta na natitira kundi ang mga bangkay sa sunog na mansyon. Iyon ang akala mo, Regina, ani Valdez, habang dahan-dahang kinukuha ang isang gintong selyadong sobre mula sa kanyang attaché case. Inilapag niya ito sa harap ni Feli sa tapat mismo ng patibong ni Regina. Mrs. Sarmiento, I have been searching for you for a long time. Ang iyong mga magulang na Sarmiento ay hindi mga simpleng magsasaka. Sila ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Villacorta na binigyan ng tungkuling itago ang pinakamahalagang iyas ng pamilya. Dahan-dahang inabot ni Feli ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa isang uri ng emosyon na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Ramdam niya ang titig ni Benigno at Regina na tila mga talim na sumusugat sa kanyang balat. Ang bawat hininga niya ay may halong pait at tamis ng katarungan na nagsisimula ng mahubog. Feli, wag kang makikinig sa kanya, sigaw ni Benigno habang pilit na inaagaw ang sobre. He's just trying to confuse you, Nan. Naginip lang yan. You are just Feli Sarmiento, my wife, an orphan. Let go of her, Benigno! Ang boses ni Feli ay naging malamig at matatag isang tono na hindi kailanman narinig mula sa kanya sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama. Marahas niyang inialis ang kamay ng asawa mula sa kanyang balikat. Tumayo si Feli mula sa kanyang silya.
Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid tila isang reyna na muling isinuot ang kanyang korona. Tiningnan niya si Regina nang may isang matalim na titig na nagpaurong sa matanda. "Ilang taon niyo akong ginawang tanga?" Ang mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan ng sulyo. "Ilang gabi niyo akong pinatulog sa mga kasinungalingan habang ninanakaw niyo ang bawat butil ng pawis ko." "Feli, what are you saying?" Ang nanginginig na tanong ni Teresa. "Shut up, Teresa!" Bulyaw ni Feli na nagpatahimik sa kanyang pinsan. Lumingon siya kay Otie Valdez. "Attorney, am I really who you say I am?" Dahan-dahang yumuko si Valdez, isang pagalang na tila isang hudyat para sa buong mundo. "Yes, Señorita Felicidad. Ikaw ang nag-iisang heredera ng Villacorta. At ang dokumentong nasa loob ng sobreng yan ay ang katibayan na ikaw ang nagmamaari hindi lamang ng farm na ito, kundi ng 40% ng Villacorta Group, ang kumpanyang pilit na kinukuha ni Regina." Ang tunog ng pagbagsak ng pluma sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang tinta ay kumalat sa puting semento, tila isang mansa na hindi na mabubura. Naramdaman ni Feli ang isang matinding kilig ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Regina. Nakita niya ang pagguho ng imperyo ng matanda sa loob ng isang saglit. Ang bawat sakripisyo, bawat sipa at bawat pang-aalipusta na naranasan niya ay naging gasolina para sa apoy na ngayon ay nagliliyab sa kanyang mga mata. Now, Regina Annie Feli, ang kanyang boses ay punong-puno ng mapanuyang tamis. Sino na ngayon ang walang silbi? Sino na ngayon ang kailangang makiusap para sa kanyang buhay? Biglang bumukas ang pintuan ng garden house at pumasok si Letty, may hawak na baso ng tubig. Walang malay sa nagaganap na giyera sa loob ng mansyon. "Mami Benigno, bakit ang tahimik dito? Tapos na ba ang permahan?" Napatingin si Valdez kay Letty pagkatapos ay kay Regina. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ah, the mistress! Perfect timing. Mrs. Sarmiento, meron din kaming ebidensya ng sabwatan sa pagitan ng asawa mo at ng babaeng ito na pinondohan ng kumpanya ni Regina." "Liar!" sigaw ni Letty habang nababasad ang basong hawak niya sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay tila hudyat ng simula ng wakas para sa kanilang lahat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang grupo ng mga armadong lalaki na nakauniporme ng Villacorta Security ang mabilis na pumalibot sa bahay. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos at ang pagkasa ng kanilang mga armas ay nagbigay ng katiyakan na wala nang makakatakas. "This is not over, Feli," ang nanggagala-iting sigaw ni Regina habang pilit na hinihila si Letty palayo. "You may have the name, but I have the connections. Dudurugin kita bago ka pa makaupo sa trono mo." Naiwan si Feli sa gitna ng sala, hawak ang gintong sobre, habang ang anino ng kanyang asawa ay dahan-dahang lumuluhod sa kanyang harapan. Pilit na humihingi ng tawad na wala ng puwang sa kanyang puso. "Hindi pa ito tapos, Regina," bulong ni Feli sa kanyang sarili habang nakatingin sa labas sa mga puno ng mansanas na tila yumuyukod sa kanyang pagbabalik. "Sisimulan ko pa lang ang paglilinis sa dumi na iniwan niyo sa aking buhay." Ang tiwala ay parang isang basag na salamin. Kahit anong gawin mong pagbuo, bawat piraso nito ay mananatiling matalim at handang sumugat sa bawat haplos mo. Nakatayo si Feli sa gitna ng sala, ang gintong sobre ay yakap niya sa kanyang dibdib, tila ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang hininga. Ang paligid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na mas nakatutulig pa sa anumang sigaw. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya, ang mga mata ni Benigno na puno ng takot at peking pagsisisi, ang mga mata ni Regina na nagniningas sa pot, at ang mga mata ni Ate Valdez na naghihintay ng kanyang utos. Naramdaman ni Feli ang panunuyo ng kanyang lalamunan.
Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit, ngunit sa labas, pinanatili niya ang kanyang maskara ng pag-iging mahina. Alam niya ang kanyang mga kaaway. Alam niya na kapag ipinakita niya ang kanyang buong kapangyarihan, na yon gagamit sila ng ibang paraan para makatakas. Kailangan niyang pasukin ang kanilang laro para tuluyan silang mailibing sa sarili nilang bitag. Attorney Valdez, sandali lang po, ang mahinang, sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang tila siya ay nawawala ng malay. Hindi ko po alam, masyado itong mabilis. Benigno, totoo ba ito? Niloloko lang ba ako ng abogadong ito? Isang mabilis na pagbabago ang rumespond sa mukha ni Benigno. Ang pag-asang makalusot ay tila muling sumibol sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Philly, ang kanyang mga palad ay dahan-dahang humawak sa mga braso ng asawa. Yes, hon. Iyon ang sinasabi ko sa'yo. He's just a scammer. Don't listen to him. Come on, uminom ka muna ng gamot mo. Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo dahil sa stress. Inabutan ni Benigno si Feli ng isang basong tubig at ang maliit na tabletang palagi nitong ipinapainom sa kanya ang gamot na nagpapalabo ng kanyang isipan. Tumingin si Feli sa tableta pagkatapos ay sa mga mata ni Benigno. Ramdam niya ang diring-diri sa kanyang buong pagkatao, ngunit tinanggap niya ang baso. Itinapat niya ito sa kanyang mga labi, nagkunwaring nilunok ang gamot, ngunit sa katotohanan ay itinago niya ito sa ilalim ng kanyang dila. I'll just rest for a while, Benigno. Attorney, please, give us a moment, ani Feli, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang silid, pilit na ginagawang paika ang bawat hakbang. Nang makapasok sa silid mabilis na iniluan ni Feli ang tableta sa isang tissue, ang kanyang mga mata ay naging kasing talim na mga kristal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dahan-dahang binuksan ang voice recorder na kanyang itinago sa ilalim ng kama. Sa kabilang panig ng pader sa loob ng opisina, narinig niya ang nagnangalit na bulungan ni Regina at Benigno. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig, marahil ay ang silya ni Benigno ay nagbigay ng hudyat na nagsisimula na ang kanilang pag-aaway. You idiot! Ang nanggagaliting sigaw ni Regina, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa dingding. I told you to finish the signing today. Ngayon nandito na ang mga Villacorta. If we don't get her signature on the deed of donation tonight, we will all rot in jail. Ang mga papeles na nasa safe mo, ilabas mo na. I'm doing my best, Regina, ang sagot ni Benigno. Ang boses ay puno ng desperasyon. Nakadrug na siya. She'll be unconscious in 10 minutes. Pagkatapos niyon, kukunin ko ang thumb mark niya habang tulog siya. Ang orihinal na titulo at ang dokumento ng Villacorta Trust ay nasa ilalim ng floorboard ng garden house. Kukunin ko na ngayon. Naramdaman ni Feli ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ngunit isang matinding kilig ng tagumpay ang gumapang sa kanyang sistema. Iyon ang kanyang kailangan, ang lokasyon ng mga orihinal na dokumento na kanyang hinahanap. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay bawat pako sa kabaong nito. Dahan-dahang lumabas si Feli mula sa bintana ng kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay tila mga aninong, walang likhang tunog sa basang damo. Ang amoy ng mga mansanas na dahan-dahang nabubulok sa paligid ay nagpaalala sa kanya ng kanyang pagtitiis. Habang dahan-dahan siyang papalapit sa garden house, nakita niya ang anino ni Benigno na nagmamadaling pumasok sa loob. Ngunit bago pa man siya makasunod, naramdaman ni Feli ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Isang kamay ang marahas na humawak sa kanyang buhok at tinakpan ang kanyang bibig. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong magtago, Felicidad? Ang malanding bulong ni Letty sa kanyang tainga. Napanood ko ang bawat kilos mo mula sa CCTV ng garden house. Saan ka pupunta, senyorita? Ang isang hiram na korona ay hindi kailanman magiging sapat para takpan ang amoy ng lupa sa iyong balat, Felicidad. Kahit maging Villacorta ka pa, mananatili kang isang pulot na ligaw sa paningin namin.
Ang boses ni Letty ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan na nanunuot sa pandinig ni Feli. Ang mahigpit na pagkakasabunot nito sa kanyang buhok ay nagdulot ng isang matinding hapdi na tila binabalatan ang kanyang anit. Napasubsob si Feli sa madamo at basang lupa ang kanyang muka ay dumiin sa mga nabulok na mansanas na nagkalat sa paligid. Ang amoy ng pagkabulok ay tila naging simbolo ng kanyang sariling buhay, isang paraisong dahan-dahang nilalason ng mga taong kanyang kinalinga. Naramdaman ni Feli ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naggangalit sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa putik pilit na naghahanap ng lakas. Sa kanyang isipan, muling naglaro ang imahe ng kanyang ama, ang tunay na Villacorta na nagturo sa kanya na ang bawat puno ay may kanya-kanyang panahon ng pamumulaklak, ngunit ang bawat damo ay may kanya-kanyang paraan ng paninira. Bitawan mo ako, Letty. Ang mahinang sabi ni Feli, ang kanyang boses. Ay tila isang tuyong batis na wala ng agos. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang bawat saktan mo sa akin ay bawat pako sa kabaong ninyong mag-ina. Humalahak si Letty isang tunog na puno ng pangungutya, habang mas lalong dumiin ang kanyang pagkakahawak sa buhok ni Feli. You're still so arrogant. Akala mo ba save ka na dahil dumating ang abogadong yon? My mother has everything under control. At si Benigno, he never loved you. Sabi niya ang amoy mo raw ay laging amoy ng pataba at dumi ng hayop. He prefers the scent of my designer perfumes, Feli. You were just a convenience. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng garden house. Lumabas si Benigno, hawak ang isang maliit na kahon na yari sa lumang bakalang kahon kung nasaan ang mga orihinal na dokumento ng Villacorta Trust. Natigilan siya nang makita ang eksena sa harap niya. Ang kanyang muka ay panandaliang nagpakita ng pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig at walang pakiramdam na titig. Benigno tulong. Ang pagsusumamo ni Feli, isang huling pagsubok kung meron pa bang kahit katiting na bahagi ng puso ang asawa. Pilitin mong itama ang lahat. Huwag mong hayaang makuha nila ang farm. Lumapit si Benigno. Ngunit sa halip na tulungan si Feli, ay tumayo lamang siya sa tabi ni Letty. Ang kanyang mga sapatos ay tumama sa kamay ni Feli na nakabaon sa lupa. I'm sorry, Feli, pero masyado mo nang ginugulo ang plano. Letty is right. You're just a stumbling block now. Kung ibibigay mo lang sana ang access sa Villacorta bank accounts ng maayos, hindi sana aabot sa ganito. Naramdaman ni Feli ang pagdurog ng kanyang huling pag-asa. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang magnanakaw. Siya ay isang berdugo na handang manood habang pinapatay ang kanyang danggal. Ang kanyang mga luha ay humalo sa putik ng kanyang farm, isang mapait na bautismo ng katotohanan. Benigno, dinala mo na ba ang mga papel? Ang boses ni Regina ay sumingit mula sa dilim habang dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kanila. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna ng kadiliman, pinagmamasdan ang kanyang biktima ng may pagkasuklam. Dalhin ang babaeng yan sa loob. Siguraduhin niyo na pipirma siya bago mag-umaga. Kung hindi alam niyo na ang dapat gawin sa kanya. Habang kinakaladkad si Feli patungo sa loob ng garden house, naramdaman niya ang maliit na recorder sa kanyang bulsa na patuloy pa ring umiikot. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ng pagnanakaw, at ang bawat hapdi ng kanyang pagdurusa ay naitala na. Dahan-dahang tumingala si Feli sa madilim na langit. Isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan kailangang dumanak ang luha ng isang inapi bago tuluyang sumikat ang araw ng katarungan? Hindi niyo pa ako talo, bulong ni Feli sa kanyang sarili habang ang pinto ng garden house ay sumasara ng may malakas na tunog. Dahil sa gabing ito ang bawat hininga ko ay magiging mitsa ng inyong mabilisang pag-abo. Pirmahan mo na ito, Feli. Huwag mong hintayin na maging abo ang farm na ito bago ka matauhan.
Isang galaw mo lang ng pluma, tapos na ang paghihirap mo. Ang boses ni Regina ay parang isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng madilim na garden house. Ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling alahas ay dahan-dahang inilapag ang dokumento sa harap ni Feli. Sa tabi niya si Benigno ay nakatayo ng may pagkabalisa, habang si Letty ay nakangisi tila isang panalo na nanonood sa kanyang biktima. Ang tanging liwanag sa loob ay nagmumula sa isang malamlam na lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga halimaw na handang sumakmal. Tiningnan ni Feli ang kanyang mga kamay na sa loob ng 10 taon ay nagpakain, nag-alaga at nagmahal kay Benigno. Ang mga kalyo sa kanyang palad ay saksi sa bawat butil ng pawis na ibinuhos niya para sa farm na ito. Ang farm na ngayon ay pilit na kinukuha ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Naramdaman niya ang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang dinudurog ng isang mabigat na sapatos. Sa bawat hininga ni Feli, nararamdaman niya ang bigat ng kataksilan. Ang bawat haplos ni Benigno sa kanya noon ay tila naging mga uod na gumagapang sa kanyang balat na yon. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang takot na kanyang ipinapakita ay isang balat kayo lamang, isang patibong na kanyang inihanda para sa mga taong ang tingin sa kanya ay isang susi lamang sa kayamanan. "Bakit niyo ito ginagawa sa akin?" ang mahinang tanong ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa paraang tila siya ay tuluyan ng sumuko. "Benigno, minahal kita. Regina, naging parang ina kita. Bakit kailangang umabot sa ganito?" "Oh, stop the drama, Feli. It's business!" ang maariting singit ni Letty. "Hindi ka bagay sa mundong ito. You're just a farm girl. At ang farm na ito, it's too valuable for someone as simple as you. Pirmahan mo na yan, so we can all move on." Dahan-dahang kinuha ni Feli ang pluma. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa linya kung saan dapat siyang lumagda. Ngunit bago pa man madampi ang tinta sa papel, isang matalim na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi nila inaasahan mula sa isang babaeng akala nila ay wasak na. "You really think I'm that naive?" Ang boses ni Feli ay biglang nagbago. Wala na ang panging inig, wala na ang takot. Ang kanyang tindig ay naging tuwid at ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. "Akala niyo ba hindi ko narinig ang bawat plano ninyo, Regina? I know you're Letty's mother, and Benigno, I know you forged my signature long ago." Nanlaki ang mga mata ni Benigno. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. "What are you talking about, Feli? You're just being paranoid again. Uminom ka na ba ng gamot mo?" "Ang gamot na unti-unting pumapatay sa isipan ko," sagot ni Feli habang dahan-dahang tumatayo. "Iniluwa ko lahat yon. At ang dokumentong ito, I won't sign it because I don't need to." Biglang narinig ang tunog ng mabilis na paghinto ng ilang sasakyan sa labas ng farm. Ang tunog ng mga yabag na mabibigat na sapatos sa damuhan ay sinundan ng pagbukas ng pinto ng garden house. Pumasok si Ate Valdez kasama ang isang pangkat na mga opisyal ng pulisya. Señorita Felicidad Villacorta ani Ate Valdez nang may matinding pagalang. "The papers are ready. All the corporate assets of Regina's company have been frozen. As the majority shareholder of the Villacorta Group, you now own 40% of her company, including the debts she used to mortgage this farm." Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Regina ay naging isang maskara ng purong takot. "What? No! That's impossible! Isang pulot lang ang babaeng yan." "A Villacorta is never just a pulot, Regina," malamig na sabi ni Feli habang inilalabas ang kanyang voice recorder mula sa bulsa. "Nakarecord dito ang lahat. Ang pag-amin ni Benigno sa peking pirma, ang plano niyong itapon ako sa mental hospital, at ang pananabotahe niyo sa farm.
Benigno, you didn't just steal my land. You stole 10 years of my life. And now I'm taking it all back. Naramdaman ni Feli ang isang matinding kilig ng katarungan. Tumingin siya kay Benigno na ngayon ay nakaluhod na sa kanyang harapan pilit na humihingi ng tawad na wala ng puwang sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay natuyo na pinalitan ng isang matatag na kapayapaan. Bakit ako iiyak para sa mga taong itinuring akong basura gayong ang bawat butil ng aking dugo ay nagmula sa mga hari at reyna ng industri? Yang ito dalin sila, ang huling utos ni Feli sa mga pulis. Ang tunog ng pag-lock ng posas sa mga kamay ni Benigno at Regina ay tila isang himig ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa kanyang kaluluwa. Hindi sapat ang salitang patawad para puna ng 10 taon ng pag-aapi. Ang bawat luha na pumatak sa lupang ito ay naging saksi sa iyong kataksilan at nayon, ang lupa na rin ang mismong lalamon sa iyong wad na danggal. Ang boses ni Feli ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing tatag ng matatandang puno ng mansanas na nakatayo sa kanyang paligid. Habang pinapanood niya ang mga pulis na dahan-dahang hinihigpitan ng pagkakaposa sa mga kamay ni Benigno, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan sa kanyang dibdib. Isang katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mga kasinungalingan ng kanyang asawa. Ang tunog ng malamig na bakal na tumatama sa balat ni Benigno ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Feli, hon, makinig ka sa akin, ang pagsusumamo ni Benigno habang pilit na lumuluhod sa harap ng asawa. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagiging guwapo at maayos. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng purong takot. Nagawa ko lang yon dahil sa pressure ni Regina Siletti. Siya ang tumukso sa akin. Ikaw ang mahal ko, Feli. Please, don't do this to me. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Feli. Ang pinagsamahan natin, Benigno, iyon, ba ang tawag mo sa bawat gabing pinagmukha mo akong baliw, sa bawat gamot na ipinainom mo sa akin para lang manatili akong sunod-sunuran sa'yo? Ang mahal mo ay hindi ako. Ang mahal mo ay ang yaman na inaakala mong maaagaw mo sa akin. Tumingin si Feli kay Regina na ngayon ay pinangangalagaan na rin ng mga awtoridad. Ang babaeng dati ay tinitingala niya bilang isang anghel ay mukhang isang matandang sugatan ngayon. Ang kanyang mamahaling terno ay may mga mansa ng putik at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng kapangyarihan, tanging ang dumi ng kanyang sariling kasamaan ang natira. At ikaw, Regina, ani Feli, habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Sabi mo ang mga sarmiento ay mga hamak na magsasaka lang. Pero nakalimutan mo yata na ang magsasakang ito ang may-ari na ngayon ng bawat sentimo na kailangan mo para hindi mabulok sa kulungan ng anak mo. Your company is bankrupt, Regina, and I am the one holding the gavel. Isang malakas na hiyaw ng pag-aalipusta ang lumabas sa bibig ni Letty habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Hindi pa ito tapos, Feli. Hindi ka magiging masaya. Ngunit hindi na lumingon si Feli. Para sa kanya, ang mga tinig na yon ay tila mga tuyong dahon na lamang na hinihipan ng hangin palayo sa kanyang farm. Ang bawat sirena ng sasakyan na unti-unting lumalayo ay tila isang oyayi na nagpatulog sa kanyang mga galit. Naramdaman ni Feli ang marahang pagdampi ng kamay ni Lola Isang sa kanyang balikat. Tapos na ang bagyo, Felicidad. Ang mga mansanas ay muling mamumukadkad ng walang lason. Naiwan si Feli sa gitna ng kanyang taniman. Suot ang kanyang maduming apron na may bahid ng lupa, ngunit ang kanyang tindig ay kasing taas ng isang tunay na Villa Corta. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa likod ng mga ulap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang hangin na kanyang nilalanghap ay hindi na amoy ng lason. Ito ay amoy ng katarungan, amoy ng kalayaan, at amoy ng bagong umaga.
Dahan-dahani, yang kinuha ang gintong sobre mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong niyakap. Salamat, Tay. Salamat sa pag-iwan sa akin ng lakas para bawiin ang buhay ko. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa gate ng farm. Isang boses na hindi kabilang sa mga kaaway, kundi isang boses mula sa kanyang nakaraan na akala niya ay tuluyan ng nawala. May mga sugat na hindi kayang itago ng kahit anong yaman at may mga pangalan na kahit pilitin mong ibaon sa limot ay muling lilitaw kapag ang puso ay handa na sa katotohanan. Nakatayo si Feli sa bukana ng kanyang farm. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aninong dahan-dahang lumalapit mula sa liwanag ng papalubog na araw. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na muling nagngangalit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ang bawat hininga niya ay may halong samyo ng mga hinog na mansanas at ang malamig na haplos ng hangin ng bagyo na tila humahalik sa kanyang mga pismi. Felicidad! Ika'y buhay nga! Ang boses ng lalaki ay basag punong-puno ng pighati at pangungulila na tila naglakbay sa loob ng 25 taon. Ang lalaki ay si Mateo Villacorta, ang kanyang nakatatandang kapatid na akala ng lahat ay pumanaw na rin sa sunog na tumupok sa kanilang mansyon nung sila ay bata pa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang gintong locket, isang relikaryo na kamukha ng suot ni Feli sa kanyang leeg. Ang tanging alaala na iniwan ng kanilang ina. Naramdaman ni Feli ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat pait na kanyang dinanas sa kamay ni Benigno, ang bawat pang-aalipusta ni Regina ay tila dahan-dahang natutunaw sa harap ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng muling pagkabuo. Dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang kapatid isang yakap na tila nagdurugtong sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. "Bakit na yon lang, kuya?" Ang pabulong na hiyaw ni Feli sa gitna ng kanyang paghikbi. "Bakit hinayaan niyo akong mag-isa sa gitna ng mga lobo?" Pinigilan ako ni Regina Feli, paliwanag ni Mateo, habang marahang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ang kanyang boses ay puno ng put para sa babaeng sumira sa kanilang pamilya. "Siya ang nagtago sa akin ng katotohanan na buhay ka pa. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para burahin ang bawat bakas mo. Pero ang dugo ng Villacorta ay hindi kailanman nawawala. Hinanap kita sa bawat sulok ng bansa hanggang sa itinuro ako ng tadhana sa farm na ito." Naramdaman ni Feli ang matinding pasasalamat, ngunit sa likod ng kanyang kaligayahan, naalala niya si Teresa. Ang kanyang pinsan na itinuring niyang kapatid, ang taong nagbenta sa kanya para sa ilang bundle ng pera. "Kuya, may isa pa tayong dapat harapin," ani Feli. Ang kanyang boses ay naging matatag. Lumingon siya sa likod ng bahay kung saan nakita niya si Teresa, na pilit na nag-eempake ng kanyang mga gamit balak tumakas bago pa man siya maabutang ng katarungan. Dahan-dahang lumakad si Feli patungo sa kanyang pinsan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na kahoy ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Teresa. "Saan ang punta mo, Teresa?" Ang malamig na tanong ni Feli. "Akala ko ba ay hindi mo ako iiwan?" Nalaglag ang mga damit na hawak ni Teresa sa sahig. Ang kanyang mukha ay namutla, tila isang bangkay na nakakita ng multo. "Feli, I'm sorry. Kailangan ko lang ng pera para sa nanay ko. Pinilit lang ako ni Benigno." "Ang pera ay madaling hanapin, Teresa. Pero ang tiwalang sinira mo, hinding-hindi mo na mabibili yon kahit maging bilyonaryo ka pa," sagot ni Feli. Tumingin siya sa kanyang pinsan nang may halong habag. "I am a Villacorta now. I have the power to destroy you. Pero hindi ko gagawin yun. I'll let the law handle your betrayal. Pero simula sa gabing ito, wala ka ng pinsan na Felicidad." Habang pinapanood ni Feli ang pag-alis ni Teresa kasama ang mga awtoridad, naramdaman niya ang isang uri ng paglaya.
Hindi lang niya binawi ang farm, binabawi na niya ang kanyang sarili mula sa bawat taong naging lason sa kanyang buhay. Tumingala siya sa malaking puno ng mansanas, ang kanyang paboritong puno. Sa ilalim nito nakatayo si Berto, ang kanyang foreman, na nanatiling tapat sa kanya sa gitna ng lahat. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga at isang uri ng pagtingin na matagal nang hindi nararamdaman ni Feli. "Senyorita," ani Berto nang may matinding paggalang ngunit may tamis sa kanyang tinig. "Ang mga mansanas ay handa na para sa Harvest Festival bukas." Anumiti si Feli, isang niting tunay na nagmumula sa kanyang kaluluwa. "Berto, hindi na ako senyorita rito. Ako pa rin si Feli. At bukas, ipapakita natin sa lahat kung paano mamunga ang isang farm na dinilig ng katotohanan." Hindi pa tapos ang laban na ito, Felicidad. Huwag mong isiping pork may Villacorta na sa dulo ng pangalan mo ay reyna ka na. Ang bawat sentimo na kinuha mo sa akin ay babayaran mo ng dugo. Ang boses ni Regina ay gumaralgal sa kabilang linya ng telepon o tila isang naghihingalong hayop na pilit na nananakmal sa gitna ng kanyang pagkatalo. Nabalik lamang ang diwa ni Feli nang marinig niya ang mahinang langit-ngit ng kanyang silya sa balkona. Nakatanaw siya sa malawak na tanimang na mga mansanas na ngayon ay binabalot ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng sariwang juice. Aglamig nito ay tila nabibigay ng katiwasayan sa kanyang nag-aapoy na kalooban. Ito na ang hapon ng anunsyo. Ang hapon kung saan ang Villacorta Group ay formal nang kukuha sa lahat ng assets ng kumpanya ni Regina, ang huling pako sa kabaong ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Naramdaman ni Feli ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa bigat ng katarungang sa wakas ay kanyang mahahawakan. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan, ang bawat gabing nilunod niya ang kanyang sarili sa luha, habang si Benigno ay nasa bisig ng ibang ay tila isa-isang naglalaho kasabay ng paglubog ng araw. Dahan-dahang pumasok si Ate Valdez sa balkona, hebit-bit ang huling batch ng mga dokumento. "Señorita Felicidad, it's done. The board of directors has signed the acquisition papers. Regina is officially out of the industry. Ang lahat ng properties na sinubukan niyang lakawin sa inyo, kabilang ang farm na ito, ay nasa ilalim na ng inyong pangalan." Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Feli. Ang hangin ay tila naging mas presko, mas matamis na tila ba ang bawat puno ng mansanas sa paligid ay sumasabay sa kanyang paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay isang anino ang lumitaw sa gate ng farm. Si Regina. Hindi na siya ang matikas na babaeng naka-Amerikana na tila pag-aari ang mundo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay lubog at nanging itim sa puyat at galit. Ang kanyang suot na mamahaling terno ay may mga mansa ng alikabok, isang imahe ng pagbagsak na hindi niya kailanman inakala. Pilit siyang hinaharangan ng mga gwardiya, ngunit sumenya si Feli na hayaan itong pumasok. "You think you won, don't you?" ang nangagalaiting sigaw ni Regina habang papalapit sa balkona. "You're just an orphan who got lucky. Without that name, you're nothing but a farm girl with dirt under her nails." Dahan-dahang tumayo si Feli. Ang kanyang pulang bestida ay humahampas sa kanyang mga binti sa bawat ihip ng hangin. Lumapit siya sa rehas ng balkona at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Regina. Walang pot sa kanyang mukha, tanging ang isang malalim na habag na mas masakit pa sa anumang sampal. "Regina, the dirt under my nails is the reason why I survived while you crumbled." Ang boses ni Feli ay malamig at puno ng otoridad. "Ang lupang ito na tinatawag mong mababa ay siyang nagbigay sa akin ng lakas. You were so obsessed with stealing my legacy that you forgot to build your own. You didn't lose because of me. You lost because of your own greed." Isang golden moment ang namayani sa paligid nang lumapit ang isang maliit na batang lalaki, ang anak ni Letty at Benigno na naiwan sa gulo.
Ang bata ay may hawak na isang maliit na mansanas at inabot ito kay Feli nang may takot sa mga mata. Marahang yumuko si Feli, kinuha ang mansanas at hinalika ng bata sa noo. Sa kilos na iyon, tila napatunayan na ang bawat Villacorta ay may pusong marunong magpatawad sa mga inosente. Nanigas si Regina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang huling barahan ng pananakot ay tila naging abo sa harap ng pagiging marangal ni Feli. Sa huling pagkakataon, nakita ni Feli ang pagguho ng katinuan sa mga mata ng matanda bago ito tuluyang kinaladkad ng mga pulis palayo sa kanyang farm. Nang maging ganap na ang katahimikan, naramdaman ni Feli ang isang init sa kanyang likuran. Si Berto, ang kanyang foreman, na nanatiling tapat ay nakatayo roon, may hawak na isang tasa ng mainit na kape. Tapos na ang bagyo, Feli, ang mahinang sabi ni Berto, ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga trauma. Salamat, Berto. Salamat sa hindi pag-iwan, bulong ni Feli. Naramdaman niya ang marahang pagdampi ng daliri ni Berto sa kanyang palad, isang munting kilos na puno ng kilig at pangako ng isang kinabukasang wala ng lason. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling naputol nang dumating ang isang messenger, may dalang isang itim na sobre. Ang selyo nito ay pamilyar mula sa kulungan, kung nasaan si Benigno. Dahan-dahang binuksan ni Feli ang sobre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang huling hiling ni Benigno, isang hiling na maaaring muling magbukas ng isang sugat na akala niya ay tuluyan ng naghilom. Feli, kailangan nating mag-usap. Hindi lang pera ang ninakaw ko sa'yo. Meron ka pang hindi alam ang bawat pait na dumaan sa ating buhay ay tila pataba sa lupang ating tinatapakan. Mas matindi ang paghihirap, mas matamis ang buhang ating aanihin sa dulo ng mahabang pagtitiis. Nakatayo si Feli sa tapat ng makapal na salamin ng visitation room sa loob ng bilangguan. Ang kanyang refleksyon ay tila banyaga sa kanyang paningin, suot niya ang isang eleganteng pulang blusa. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot. Sa kabilang panig ng salamin, nakaupo si Benigno. Ang kanyang suot na uniporme ng bilanggo ay tila isang sumpa na habang buhay niyang papasanin. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig sa bawat hininga. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Benigno. Wala akong mahabang panahon para sa mga laro mo. Ang boses ni Feli ay malamig, tila isang hanging umiihip mula sa mga taluktok ng bagyo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa telepo, no ang kanyang paningin ay matalas na nakapako sa lalaking dating itinuring niyang mundo. Feli, yung gabi ng sunog sa bahay ng mga Sarmiento, ang pabulong na panimula ni Benigno, ang kanyang boses ay gumaralgal sa kabilang linya. Hindi yun aksidente. Alam ni Regina na naroon ka. Sinunog nila ang bahay para ubusin ang mga Sarmiento, pero ang totoo, inialay ng mga tumayong magulang mo ang kanilang buhay. Ikinulong nila ang kanilang mga sarili sa loob para matiyak na makakatakas ka sa lihim na lagusan. Namatay sila para hindi ka mahanap ni Regina. Naramdaman ni Feli ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pako na ibinabaon sa kanyang mga alaala. Ang mga Sarmiento, ang mga taong nagbigay sa kanya ng pangalan at kalinga, ay nagbuwis pala ng buhay para sa isang batang hindi nila kadugo. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang mamuo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng wagas na pagkilala sa isang dakilang sakripisyo. Salamat, Benigno. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung gaano ako kamahal na mga taong tunay na nag-alaga sa akin, ani Feli, habang dahan-dahang ibinibaba ang telepono. Ngunit huwag mong isipin na ang impormasyong ito ay magpapagaan sa hatol mo. Pagdusahan mo ang bawat kasinungalingang itinanim mo. Tumalikod si Feli at lumabas ng bilangguan.
Ang sikat ng araw sa labas ay tila isang mainit na yakap na nagpapagaan ng kanyang kalooban. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pintuang bakal sa kanyang likuran ay naging hudyat ng kanyang tuluyang paglaya mula sa kanyang madilim na nakaraan. Nang makabalik siya sa farm, sinalubong siya ng isang tanawing tila kinuha mula sa isang panaginip. Ang Harvest Festival ay nagsimula na. Ang bawat puno ng mansanas ay punong-puno ng mapupulang prutas na tila mga iyas sa gitna ng luntiang mga dahon. Ang tunog ng mga tawanan ng mga manggagawa at ang masiglang usapan ng komunidad ay pumapawi sa anumang lungkot na natira sa kanyang puso. Inakyat ni Feli ang maliit na entablado sa gitna ng farm. Sa kanyang tabi ay sina Mateo ang kanyang tunay na kapatid at si Lola Isang na nakasuot ng kanyang pinakamagandang saya. Tumingin si Feli sa lawak ng kanyang lupain at dun sa dulo, nakita niya si Berto. Nakatayo ang foreman sa ilalim ng kanilang paboritong puno. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang tahimik na pangako. Ang farm na ito ay hindi na muling tatawaging Sarmiento Farm o Villacorta Estate lamang, ang anunsyo ni Feli. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may autoridad at pagmamahal. Tatawagin itong La Esperanza, ang trangka ng pag-asa. Dahil dito sa lupang ito, natutunan nating ang bawat sugat ay kayang hilumin ng panahon at ng tapat na pag-ibig. Isang malakas na palakpakan ang rumespond mula sa mga tao. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay ay tila isang himig ng tagumpay. Pagkatapos ng kanyang maikling pananalita, dahan-dahang bumaba si Feli at naglakad patungo kay Berto. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila isang ritmo ng kapayapaan. Para sa'yo, Feli, ani Berto, habang inaabot ang pinakamalaki at pinakamapulang mansanas mula sa harvest. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Feli, isang haplos na walang halong panglilinlang, isang init na nagmumula sa isang tapat na puso. Salamat, Berto, sa lahat, pulong ni Feli. Sa sandaling yon ang distansya sa pagitan ng kanilang mga puso ay tuluyan ng naglaho. Wala ng mga lihim, wala ng mga anino. Tanging ang tamis ng tagumpay at ang samyo ng mga mansanas ang namayani sa hangin. Tuminggala si Feli sa langit, kung saan ang mga kulay ng dapit hapon ay dahan-dahang naghahalulila kahel at ginto. Naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Siya, si Felicidad Villacorta, ang reyna ng bundok, ang babaeng natutong magtanim ng pag-asa sa gitna ng baha ng pighati. Takol sa gabi ng pagkamatay ng mga Sarmiento. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na ihip ng hangin sa kabundukan ng Benguet. Ang trangka ng La Esperanza ay hindi na lamang isang taniman ng mga mansanas. Ito ay naging isang santuwaryo para sa mga kababaihang tulad ni Feli mga pusong binalian ng pakpak ngunit piniling muling lumipad. Ang dating garden house na naging saksi sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay ay isa na ngayong foundation of hope kung saan ang bawat silid ay puno ng amoy ng bagong luto na pie at tunog ng mga batang nag-aaral. Nakatayo si Felicidad sa ilalim ng pinakamatandang puno ng mansanas ang kanyang Villacorta apple. Ang kanyang suot na puting bestida ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin at ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na lambak sa ibaba. Wala na ang pait. Wala na ang dumi ng nakaraan na tila nanikit sa kanyang balat noon. Ang peklat sa likod ng kanyang tenga, ang marka ng kanyang tunay na dugo, ay hindi na niya itinatago sa ilalim ng kanyang buhok. Ito ay kanyang medalya ng pagkatao. Nanay, look! I found a big one! Ang masayang sigaw ng maliit na si Lito, ang anak ni Letty at Benigno na piniling kupkupin at palakihin ni Feli. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya, ang kanyang muka ay puno ng inosenteng ligaya. Yumuko si Feli at niyakap ang bata ng mahigpit. Sa kanyang paghaplos sa buhok ni Lito, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan.
Ang bata ay walang kasalanan sa kasakiman ng kanyang mga magulang at sa pag-ibig ni Feli, tinitiyak niyang ang susunod na henerasyon ay hindi na muling lalaking may lason sa puso. Ang ganda naman yan, Nito. Ibigay natin kay Tito Berto mo, okay? Nakangiting sabi ni Feli. Dahan-dahang lumapit si Berto suot ang kaniyang simpleng polo at maong. Ang kaniyang mga mata ay nananatiling tapat at puno ng paghanga kay Feli. Hindi naging mabilis ang kanilang pag-iibigan. Ito ay isang slow burn na proseso ng pagbuo ng tiwala. Sa bawat hapon na magkasama silang nagdidilig ng mga puno dahan-dahang naghilom ang mga sugat ni Feli, Feli may tawag mula sa Manila. Ang Villacorta Group ay formal na ring nakuha ang huling property na sinubukang itago ni Regina. Balita ni Berto habang marahang humahawak sa balikat ni Feli. Ang kanyang haplos ay hindi na nadadala ng panginginig, kundi ng katiwasayan. Salamat, Berto. Pero alam mo, hindi na mahalaga ang lawak ng lupa, sagot ni Feli habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang mahalaga ay ang lupang kinatatay. Yuan natin ngayon ay malinis na mula sa mga kasinungalingan. Sa malayo sa loob ng malalamig na rehas ng bilangguan sina Benigno at Regina ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling pagsisisi. Ang yaman na kanilang ipinaglaban ay naglaho ng parang usok iniwan silang mag-isa sa gitna ng kanilang mga alaala. Ngunit para kay Feli sila ay bahagi na lamang ng isang malabong kahapon mga aninong, hindi na muling makakaabot sa kanyang liwanag. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa langit, huminga ng malalim si Felicidad. Ang bawat hininga niya ay puno ng samyo ng mga hinog na mansanas, isang amoy na dati ay lason, ngunit na yon ay naging pinakamatamis na pabango ng kanyang kalayaan. Natutunan ni Feli na ang tunay na felicidad o kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang pangalan o sa isang titulo ng lupa. Ito ay matatagpuan sa tapang na magpatawad sa sarili, sa lakas na tumayo muli, at sa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit sa gitna ng isang mundong mapaglaro. Tumingala siya sa langit at bumulong sa hangin tila nakikipag-usap sa kanyang mga magulang na Sarmiento at Villacorta. Tapos na ang pagtitiis. Ang inyong anak ay sa wakas nakauwi na.